Ako po'y masaya sapagkat nakikita ko po kayo at kayo tumugon sa aking panawagan na nasuportahan natin ang gawain mo ito. Alam po ninyo, maaaring wala pa kayong nakikita na bunga ng mga panalangin po natin ngayon. Pero sinisiguro ko po sa inyo na lahat ng ginagawa natin na pananalangin at pag-aayuno ay hindi po mawawalan ng kabuluhan yan. Maybe you don't see it right now. Sapagkat ganyan naman ko, pag tinanim mo, madalas hindi mo kaagad-agad mo na makikita ang bunga. Pero rest assured, do not worry, sapagkat ko nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong pagsisikap. Ngayon hong gabi ito, pag-usapan po natin ng isa sa pangalan po ng Diyos na ibinigay sa Biblia. Ang L.O. lang, hindi ko natin gaano naririnig yan, pero naririnig natin ang English translation yan. Sapagkat sa Biblia ko, ang translation yan sa English ay The Everlasting God. Kung nagbabasa kayo ng Bible, makabasa kayo ng lalo-lalo na sa Old Testament ng Everlasting God o Diyos na pangwalang hanggan o pangwalang hanggang Diyos. Ang translation po niyan sa Hebrew text ay L-O lang. E-L-O-L-A-M. Yan ho ang Hebrew word for that. Ipinakilala ho ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng mga ilang talata sa Biblia na siya, He is the everlasting God. Basahin ho natin, buksan natin ang ating mga ng Biblia sa aklat ho ng Isaiah. Isaiah chapter 40, verse 28. Ganito ho nakasulat. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the heavens, or the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Ulitin ko natin. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. In-underline ko yan sapagkat ang pagpapakilala ng Biblia sa Diyos, ang Diyos loob natin ay everlasting God. Ang Diyos loob natin ay El Olam. The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Yan ho ang nakasulat. Alam ko ho, marami sa inyong familiar tayo sa talatang iyan. Ano ho bang ibig sabihin pag sinabing El Olam? O ang ating Diyos ay everlasting God. Ang unang-una ho, if our God is the everlasting God, it means He is the ageless one. He is ageless. He is eternal. Ika nga. As the ageless one, He is before all things. Ang sabi ko sa inyo noong first day natin, nung pinag-aaralan natin ang pangalan ng Diyos na Elohim, na may gawa at may lalang ng lahat ng bagay, ang langit at ang lupa, makikita rin natin ang kanyang pagka-El-Olam doon. Sapagkat bago pa man ang pasimula ang sinasabi ng Biblia, siya naroon na. Wala siyang edad. Sabi sa ng nanay niya, 60 years old na anak. Kaya po pala marami na kayong puting buhok, ang sabi ng kanyang anak. Tapos nagsalita ko ulit ang anak, siguro mami, si God mas maraming puting buhok. Kasi mas matanda siya sa'yo. Tapos din daw ko ng anak ng kanyang nanay, kung ilang taon na daw ang Diyos. Napaisip tuloy ang nanay. Kayo kung kayong tatanungin ng inyong anak, kung ilang taon na ang Diyos, anong sasagot ko ninyo? Dapat ho, parati tayong biblical pag tinatanong tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na millions of years na siya. O ang kanyang edad ay ganito. Sapagkat ang sinasabi ho ng Biblia, wala siyang edad. Sapagkat wala siyang pasimulan. Napakahirap kong unawain yan sa ating limited mind. Ang ating pong kaisipan ay napakaliit para unawain ang pagiging Diyos ng ating Diyos. Ulitin ko, hindi mo daw ko maiintindihan ng isang bagay o isang tao kung hindi mo mararanasan ang kanyang sitwasyon. You can never understand an engineer if you will not be an engineer. You will never understand a pastor if you are not a pastor. Ang sabi ko nila, you can never fully understand what a parent feel, what a father feel, kung hindi ka patatay. Hindi mo daw maiintindihan ng isang magulang
ka pa nagiging magulang. Sapagkat tayo po, maintindihan lang natin ng isang tao kung kumpletong pagkaunawa sa kanyang sitwasyon kapag tayo ay naging kapareho na sitwasyon. Kagaya din po yan ng Diyos. Human or man cannot fully understand who God is. Yung pong kumpletong pagkaalam. Because our mind is limited. You need to become a God for you to understand God. Kailangan mong maging kaisip ng Diyos para maunawaan mo kung sino talaga ang Diyos. Pero sa sobrang lawak at laki po ng Diyos na ating sinasamba, napakaliit ng ating isipan para unawain ang lahat ng patungkol sa Kanya. Pero somehow, binibigyan mo tayo ng Diyos ng pagkakataong maunawaan siya somehow base sa pag-unawa po natin. Alam mo ng Diyos na ang ating pag-unawa ay limitado, pero siya pa rin ay nagpapakilala sa atin. Katulad mo ng pangalan ng El-Olam, He is ageless, wala siyang edad. So the next time, kung may magtatanong sa inyo ng ilang taon na ang Diyos, ang sagot ko ng Biblia dyan, wala. Sapagkat bago pa man mag-umpisa ang lahat, bago pa daw ang simula, naroon na siya. Before there was anything, when there was nothing, there was God, there was El-Olam. As the ageless one, He is the source of all things. Yan sinasabi mo ng aklat ng Colossus. Ang lahat daw huwag nilalang, ginawa sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang lahat ko ng makikita ninyo, actually ko, ang lahat ng naririto, nakikita man o hindi, sapagkat ang sinasabi din naman ng Biblia, may mga bagay naman na hindi rin naman nakikita na totoo. Everything that is seen by your physical eyes, at ang mga bagay na hindi mo nakikita, ang lahat ng yan ay ginawa ng Diyos. Bago pa man ang pasimula, bago pa man nagsimula, ang kahit anong bagay, naroon na daw siya. Ang sabi ko ng talatang ating binasa kanina yan, do you not know? Have you not heard? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba nabalitaan, napakinggan? Na ang Diyos, ang Panginoon mo, ay Diyos ng pangwalang hanggan. Siya'y walang hanggang Diyos. Maaari mong ang mga ilan sa atin dito ay medyo nagdududa. May mga doubts in mind kung ang Diyos po ba ay alam ang iyong sitwasyon and if God really cares for you. At kung ang Diyos po ba talagang kasama ninyo. Maybe the Lord is reminding you something right now. Na siya po ay pangwalang hanggang Diyos. Ibig kong sabihin, He is immeasurable. Siya'y walang umpisa at walang wakas. He is ageless. Since God is before all things, He must be the source of all things. It takes something or someone to make or produce something. Kakailanganin mo ng isang tao o isang person para makagawa ng isang bagay. Ganun din ho, kakailanganin ng isang Diyos para magawa ang lahat ng bagay. Ang mga bagay na nakikita ko natin, ang sabi ng siyensya, merong nagsasabi na mga teorya na basta na lang daw lumitaw ang mga planeta at mundo dahil yan daw sa time. Sabi nila, ang oras daw, paglipas ng oras, nabubuo. Ganyan ang isang teorya. Pero alam po ninyo, hindi pwedeng mabuo ang isang bagay kung walang gumawa. Ang mundo hindi lang pwedeng mabuo sa isang pagsabog lang. Remember the Big Bang Theory? Hindi pwedeng mabuo ang mundo sa isang malaking pagsabog lang. Pero hindi ako kumukontra. Baka nga may malaking pagsabog na nangyari ng gawin ng Diyos ang mundo. Pero may gumawa sa mundo at yan ang Diyos. Sapagkat siya ay naroon na noon pa man sa pasimula pa. It takes something or someone to make or produce something. And that someone is the eternal God, our El-Olam. He is the ultimate cause. Pangalawa, pag sinabi kong everlasting God, it means He is changeless. Pagkasabi nga ako sa inyong katabi ang salitang changeless. Ibig sabihin, siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Dahil nga wala siyang simula at wala siyang hangganan, ang ibig sabihin, hindi siya nagbabago. God is the only one who is constant
He is eternally consistent, unchanging, faithful, reliable, and dependable. Nakatatandaan po natin yan. Ang Diyos ay hindi nagbabago, siya'y pangwalang hanggan, tapat sa lahat ng panahon, mapagkakatiwalaan, siya'y maaasahan noon, ngayon, at magpakailan pa man. Ang sabi po ng Bible, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, or His understanding no one can fathom. Ang sabi po ng Bible, kung ikaw ay nanghihina, ang Diyos hindi manghihina. Time is changing. Alam po natin yan. Ang sabi po nila, time is constant. Hindi po pwedeng pigilan ng oras. Pero may talata sa Bible na pinigil ng Diyos ang oras. Alam po natin yan. Pero ang pagtakbo ng oras ay hindi mapipigilan sa panahon po natin. Kahit kung ngayon, makikita po ninyo, lumilipas ang panahon, hindi pwedeng pigilan. Time is changing. At habang lumilipas ang panahon, makikita po ninyo, kasabay niyan, nagbabago din ang mga tao, nagbabago ang mga gobyerno. Everything changes, but God does not change. He never has, and He will never will. And He never will. Ang Diyos ko ay hindi kailanman nagbabago. Ang lahat magbabago. Nagbabago po ang lahat. Ang tao ay tumatanda, humihina, lumalabo ang mata, kumukulubot ang balat. Lahat po ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Lahat ay nagbabago, maliban sa ating Diyos. Sa ating Diyos na eternal. Sa ating pong Diyos na eternal. Hindi siya kailanman ang hihina, yan ang sabi mo ng Biblia. He will never grow tired or weary. Hindi kailanman manlulupaypay. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon na gumagawa ng himala. Pareho din ang Diyos na sinasamba natin sa kasalukuyan.